Tuloy-tuloy pumasok si Ibarra sa kanyang laboratorio at inihanda ang isang maleta. Lahat ng salapi sa kanyang kaha de yero ay isinilid sa isang supot. Isinama niya rito ang kanyang mga alahas at isang larawan ni Maria Clara. Nagsukbit ng balaraw at 2 revolver at pagkatapos ay tinungo ang ilang lalagyan niya ng mga kasangkapan. Hindi nagtagal at 3 malalakas na katok sa pinto ang kanyang narinig. Sino yan? Sa ngalan ng hari, buksan ninyo ang pinto at kung hindi, gigibain namin. Sumilip sa durungawan si Ibarra at pagkatapos ay ikinasa ang kanyang baril, ngunit nagtalo ang kanyang kalooban. Binitiwan ang kanyang sandata at binuksan ang pintuan. Mabilis siyang dinakip ng 3 gwardya sibil at dinala sa kwartel. Sa kabilang dako, si Elias ay umalis sa tahanan ni Ibarra na hindi alam ang patutunguhan. Binagtas niya ang malawak na bukirin hanggang sa siya'y makarating sa kabundukan at baybayin ng dagat. Ngunit hanggang dooy parang sinusurot siya ng kanyang mga ninuno at sa bawat puno ng kahoy ay para niyang nakikita ang duguang ulo ni Balat at tila sinisisi siya ng kalansay ng isang matandang babae at sa bawat alon ng dagat ay parang sinasalpok ang bangkay ng kapatid niyang babae na may tarak na punyal sa dibdib. Muling tinalunton ni Elias ang bahay ni Ibarra. Nakarating siya rito ng pakubli-kubli at narinig niya ang mga utusang nag-uusap ukol sa pagkakahuli ng kanilang Panginoon. Nilundag niya ang mataas na bakod at mula sa likuray umakyat siya sa bintana. Sa laboratorio ay nakita niya ang maleta, ang supot ng salapi at alahas, mga aklat, kasulatan, mga sandata at iba pa. Nakita niya ang mga papel na maaaring makapinsala kay Ibarra, kaya tinipon niya ang mga iyon upang itago. Natanaw ni Elias ang pagdating ng 2 gwardya sibil na may kasamang nakadamit paisano. Nabago ang kanyang balak, noon di tinipon niyang lahat ang mga papeles at kasulatan at kanyang sinindihan. Ang lahat ng iba pa'y inilagay niya sa isang sako at saka mabilis na tumalon sa bintana. Siya namang pagdating ng 2 gwardya sibil at ng Direktor Silio, pinanhik nila ang bahay sa pamamagitan ng pangungulata, ipinakukuha sa kanila ang mga kasulatan at mga papeles, ngunit nang mabuksan ang pintuan ng bahay ay sinalubong sila ng nagngangalit na apoy. Sunog! 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 Nang itaas ng naghihinagpis na si Basilio ang kanyang ulo, ay nakita niya ang isang taong nagmamasid sa kanya. Nagpatulong si Basilio sa lalaki na tulungan siyang ilibing ang ina. Hindi na ako magtatagal. Malubha ang aking sugat. 2 araw na akong di kumakain at natutulog. Makinig ka! Marahil, hindi na ako kukumagain. Kunin mo ang maraming kahoy na nakabuntun sa kabila ng batis at italaksan mo rito. Sindihan mo ang mga kahoy at hayaan mong kaming masunog hanggang sa maging abo. Kapag walang ibang taong dumating, humukay ka rito at makikita mo ang maraming salapi. Kunin mo at gamitin mo sa pag-aaral. Kunin mo ang mga panggatong. Hindi na kita matutulungan. Lumakad si Basilio. Ang mahiwagang tao'y tumanaw sa silangan at pabulong na nagwika. Mamamatay akong hindi man lamang namasdan ang maningning na bukang liwayway sa aking inang bayan. Kayong makakakita, patiin ninyo siya at huwag kaliligtaan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi. Nang magmamadaling araw na'y namalas sa bayan ang isang malaking siga.